Hello mga ka-Crickboy. Bago tayo magsimula, gusto lang namin paki-like and share and subscribe po sana ninyo kami. Ngunit bago ko tuluyang simulan ang ating gagawing talakayan, gusto ko munang sariwain ang mga nakaraan natin regarding po sa ESF. Noong 2019, nagkaroon ng problema tayo sa swine industry. Ito nga po ay tungkol po sa ESF. Nung una, akala natin madali lang itong masolusyonan, ano? Dahil nung una, ang ESF ay nasa China, tapos biglang tumawid po sa Pilipinas, ano? Dahil dito, naapektuhan po ang swine industry natin sa norte. At yung mga panahon na yon, nagkaroon tayo ng tinatawag na artificial supply. Dahil po, halos lahat ng mga farm noong mga panahon na yon, nagkaroon ng panic selling. So, ang south naman ng panahon na yon, nagkaroon lalo ng mataas na supply dahil wala na halos pumupunta na middleman para kumuha sa south. Nung naubos naman yung mga baboy sa norte, ang mga middleman naman po ay nagpunta naman sa south. At dahil nagkaroon ng window, pumasok po ang ESF sa parting south. At marami rin ang naapektuhan doon. Ngunit sa kabila noon, marami pa rin ang gustong mag-alaga kahit na mataas ang risk. Ngayon, isa sa mga makakausap natin ngayon na resource person po natin, walang iba kundi si Sir BJ Jimeno, na makakakuha tayo sa kanya ng mga tips kung paano mag-survive ang isang farm. Ngayon, gusto ko munang ipakilala sa inyo bago tayo magpatuloy. Si Sir BJ po ay nagtapos ng business ads sa Lasal. Tama po ba, Sir BJ? Lasal Dasma, tama. Lasal Dasma, ano? Ngayon, nagsimula siya bilang isang batang negosyante. 2015 tayo nagkakilala, Sir BJ, I think, ano? 2015. Sir BJ, ano ang unang naging reaction mo nung official na in-announce na ng government 2019 na mayroon na tayong ESF? Una sa lahat, kagaya ng mga normal na farmer, nangamba ko. Kasi ang sigurado ako ng panahon na yon, babagsak at babagsak ang presyo ng baboy. Yun naman lagi kahit na hindi ka pa tinatamaan, lagi ang worry ng lahat ng magbababoy, babagsak ang presyo. Which is ganun nga nangyari. Sir BJ, nung bumagsak yung presyo nung panahon na yon, ano ang naging motivasyon mo o paano ka pa na-encourage para ipagpatuloy mo pa yung pag-aalaga ng baboy? Dahil yung presyo natin, alam natin palugi tayo eh. Pero ano ba yung naging nag-motivate sa'yo, nagbigay sa'yo ng lakas ng loob pa para ipagpatuloy ang pag-aalaga ng baboy? Ang naging motivation ko noon sa hanap buhay kasi kailangan natin ituloy eh. Kasi nga sabi nga sa amin doon sa Batangas, nandyan na, wala ka ng choice. Ngayon, doon sa ASF, kailangan ituloy para sa unang-una, syempre para sa pamilya ko. Kasi alam ko na kung sakali man na tamaan kami ng ASF, nung panahon na yun, nung panahon kasi ng 2019, kahit na hindi ka pa tinamaan ng ASF, para ka na rin tinamaan. Kasi nga, walang bumibili ng baboy, walang gustong kumain ng baboy. Pag naghanda ka ng baboy, walang kumakain. Kaya inisip ko noon, kahit na ganito kahirap, kailangan ituloy. Una nga, para sa pamilya ko. Kasi at that time, nagsisimula pa lang kaming mag-asawa, itaguyod yung pamilya ko. And second, para sa aking mga tauhan, at sa mga tagapag-alaga namin ng baboy na nasa labas ng farm, alam ko na napakaraming pamilya ang umaasa sa farm namin eh. Hanggang sa mga panahon na ito. Okay. So, okay. Nung panahon, Sir BJ, na kasalukuyang tinatamaan tayo ng ESF sa parting south, gaano katagal ang ginawa mong preparasyon para ma-decide mo na ituloy talaga yung farm? Maliban so na naging inspirasyon mo yung pamilya mo,
naging inspirasyon mo yung mga tao mo na mawawalan ng trabaho, gaano katagal naman yung preparasyon mo na bago talaga i-decide na ituloy yung farm? Sa akin, ano eh, ano siya eh, hindi ako nagdalawang isip eh. Instant Ganon. eh. Okay. Kasi para sa pamilya, hindi ka na talaga magdadalawang isip. Kaya nung mga panahon na yon na talagang 2019, tapos nagkaroon pa ng pandemic, laban lang. Ganun lang talaga eh. Bata pa naman ako eh. Marami pang pagkakataon na matuto. Okay. Sir, nung panahon na yon, nung ang saw level mo, more than 500, tama po ba? Oo, tama. Nagbawas po ba kayo ng population ng nung tumama po, bago tumama yung ASF? Oo, nung panahon na yon, nasa 550 kami, wala kang choice eh, kundi talaga ibaba eh. Kasi napakasimple lang eh. Kung marami kang baboy, mas malaki yung chance na marami ang tamaan ka kasi mas maraming baboy eh. Ngayon, ang choice mo is magbaba. Ibaba katulad ng binaba ko sa 300. Kasi mas less yung baboy na tatamaan, mas less yung risk mo na tamaan. At saka mas manageable. Yung panahon na yun, Sir BJ, alam naman natin, nabanggit mo nga rin kanina, na yung presyo masyadong mababa. So, yung panahon na yun, magkano yung presyohan nun? Hindi ko na, kasi yun yung mga panahon na, lugi mo na ibibenta eh. Talagang, wala na sa puhunan. So, lugi talaga kung may puhunan kang halimbawang 10,000, halimbawa lang sa isang patiner, bibenta mo na lang siya mga 5,000, 4,000. Tapos, ang masaklap pa doon, lugi na nga, magpapasalamat ka pa doon sa hauler na kinuha. Yun ang napakasakit eh. So, ibig sabihin, Sir BJ, mapera na lang. Oo, mapera na lang. Okay. So, ano ang nasabi mo nga, Sir BJ, kanina, ang purpose mo, kaya nagbawas ka rin ng population para mas kukonti yung maging risk mo, tama ba? So, naging 300 plus ka na lang. So, ano ba sa tingin mo, yung 300 plus na yon? Siyempre, malaki yung nawala. Tapos, luluwag yung farm. Sa pagluwag ng farm, mas maganda ba sa magiging outcome o di kaya sa biosecurity mas maganda ba? Ano siya eh, yung pagbabawas ko, meron siyang maganda at saka hindi rin magandang naging epekto. Una, yung maganda, mas naging manageable nga yung farm, mas madaling kumbaga halimbawa dati 500 sa level kami. Yung 500 hindi naman ako sigurado na healthy sila. Ibig sabihin productive yung 500. Ngayon, nung nagbawas ako, syempre binawas ko na yung mga hindi masyado productive. So yung natira sa akin, halimbawa 300, sigurado ako na 300 na productive na inahin yun. Tapos may yung mga tao ko rin mas naturuan ko ng mas tama kasi dati ang mindset ng magbababoy, magparami ng magparami. Mas marami kang baboy, mas malaki kita, ganyan. Nung tumama sa ASF, medyo nag-hold back eh. Ako na dapat itama mo muna eh. Yung mga basic kailangan mo itama, katulad nga niyang biosecurity. At the same time, ang hindi naman naging magandang epekto, kumonti yung baboy na meron ako. Kasi nga, nabanggit ko kanina na nagpapaalaga kami, sa Batangas kasi ang tawag sa amin ng paiwi. So, halimbawa, yung pinapaiwi namin dati na 25 o kaya 20 families, nabawasan, naging 15 kasi naging 15 families na lang. Yun naman yung mga hindi naging magandang epekto. Nabawasan kami ng pagbibigay ng hanap buhay doon sa komunidad namin. So, Sir BJ, nabanggit mo na rin yan, kung 25, halimbawa, nagbawas ka ng 10, pinili mo yung mas efficient na o mas marunong mag-alaga. Ganun ba yun o paano? Oo, parang ganun. Kung sino yung mga mas magagaling, sila yung mga natira. Pero kasi doon naman sa Batangas, na sila nagkukusa na sila. Kumbaga nakakaramdam na sila na hindi ko sila malalagyan. Kasi karamihan naman ng mga nag-aalaga sa amin,
mga kaibigan din namin. So, hindi mo naman kailangan na tanggalin sila. Karamihan doon nagkusa na sila na titigil sila o kaya mag-aalaga na sa iba.